Christian POV. Nagdi-dinner kami, at patuloy lang si mama na tanong ng tanong about kay Camela. Maski lingunin niya ako ay hindi ko siya pinapansin at tinutulungan. Hanggang matapos kami ay lumalayo ako sa kanya, bahala siya dyan. Bakit hindi mo samahan si Camela doon? Si Papa. Mas okay na magkakilanlan muna sila pa, ngumiti siya na makahulugan. Sigurado ka? Halos wala nang maisagot si Camela sa dami ng tanong ng mama mo, bumuga lang ako ng hangin. Sige na, tumayo ka na dyan at samahan mo siya. Pag-usapan nyo na lang yung away nyo mamaya. Tumayo na siya kaya tumayo na din ako, pumasok kami at pumunta sa sala. Christian, natutuwa ako kay Camela, tinignan ko si Camela na nakangiti. That's good, sagot ko, tinabihan ko si Camela. Christian, kailan ang balak nyong magpakasal? Tinignan ko si Camela. I think Camela don't want to marry me already, napalingon siya sa akin. Ha! Nakatingin kami kay Camela, habang siya nakatingin sa akin sabay irap. Opo, kasi ang pangit ng ugali niya, hindi ko inaakala na oo siya may dahilan pa. Naku darling mukhang may quarrel yung dalawa, iwan muna natin kaya sila. At balikan natin sila bukas total gabi naman na, singit ni Papa. Mabuti pa nga, Christian at Camela ayusin nyo yan, tumayo na sila mama at saka si Papa, umalis na sila at naiwan kaming dalawa. Aalis na rin ako tumayo siya. Once nakasal na tayo, ay magre-resign ka na sa trabaho mo, nilingon niya ako. Hindi pwede, kailangan ko ng trabaho, sagot niya. Sa hospital ko ikaw magtrabaho. Anong alam ko sa medical something, pang-office ang alam ko, kaya magstay ako sa trabaho ko, tinignan ko siya ng masama. Sa ayaw mo at gusto mo magre-resign ka, once na ikinasal na tayo, kung ayaw mo sa hospital ko magtrabaho sa bahay ka lang. Kumunot ang noo niya, may magulang akong umaasa sa akin, hindi naman pwedeng hindi ako magtrabaho, tsaka anong masama sa trabaho ko. Decente naman sagot niya. I can take care of your parents, at about sa trabaho mo, hindi magandang tignan na masyado kayong sweet ng boss mo, napaawang ang labi niya. Hindi ko lang siya basta boss, kaibigan ko siya. Friend with benefit. Nanlaki ang mata niya. Ano, nagtagisan kami ng tingin, hanggang siya ang sumuko. Uuwi na ako, naglakad na siya kaya napabuntong hininga na lang ako, at tumayo sa kasumunod, hinhila ko yung kamay niya para sumakay sa kotse. Ihahatid na kita, malamig kong sabi. Tahimik kami sa loob ng sasakyan, hanggang makarating kami sa bahay nila, lumabas na siya ng walang imek, at umalis din ako agad. The way Ellis and Camela friendship, is beyond from the friendship that normal doings, daig pa nga nila yung couple sa inaakto nila, at hindi maiiwasan na iba ang tingin ng ibang tao sa kanila, kasi the way they interact each other, is too much from that friendship thing. Umuwi na ako at diretso pahinga na ako, nakaka-stress pag may babae sa buhay, kaya nga mas pinipili kong wag na lang mag-asawa. Pero paano naman yung hospital ko? Na-discharge na si Mr. Garcia, at hindi na ako nakapagpaalam, dahil madami akong pasyente ngayon, hindi lang naman ako nag-iisang doktor, pero syempre sa laki ng hospital ko, ay madami ding laman na pasyente. Doc, kailangan po kayo sa OR. Tumayo ako at dumiretso na sa operating room. Pagkatapos nito ay may mga susunod pang operasyon. Halos isang linggo din ako nasa hospital, may room naman ako dito, kaya okay lang na dito ako magstay, lalo na't wala akong time para umuwi, kasi oras-oras ay may operasyon ako, at ako ang ni-request nilang magsagawa ng operasyon nila. Isang linggo din palang hindi kino-contact si Camela, napahilamos ako ng mukha ng may kumatok, at nakita ko si Cindy na sumilip. What again? Bakit naman ang sungit mo? Lumapit siya sa akin sa kaminasahe ang balikat ko. Cindy, wala akong oras sa playtime mo, inalis ko ang kamay niya. Concern lang ako sa'yo, tapos playtime lang sa'yo. Balita ko halos wala ka ng pahinga tumayo ako para iwasan siya, ayoko sa mga artista, kasi hindi mo alam kung totoo ba ang pinapakita o arte lang nila. Ano ba kasi ang kailangan mo? Tiningnan ko siya, hindi kasi ako makatulog ng gabi, kaya kailangan ko ng gamot para makatulog, sabi niya. Iyon lang ba? Tumango siya, niresetahan ko siya ng gamot. Vitamin ang nireseta ko at hindi pampatulog. Ayan, take it once a day, bago matulog, tinanggap niya.
Kunin mo na lang sa baba, tumango uli siya. Thank you. Lumapit siya at ikanawit ang kamay sa leeg ko, hahalik siya at mabuti na lang ay naiiwas ko. May trabaho pa ako, kaya makakaalis ka na. Inalis ko ang kamay niya, at bumalik sa kinauupuan ko, naglakad na siya palayo, saka lumabas sa office. Kinuha ko yung phone ko at tinawagan ko si Camela, pero hindi sumasagot kaya tinawagan ko uli, at doon niya na sinagot. Hello. Maya ka na, tumawag kasi naglilinis ako ng bintana, kumunat yung noo ko. Bintana nyo? Tanong ko, tinawagan ko uli siya, pero out of coverage na, kaya lumabas ako at pinuntahan siya sa bahay nila. Mabilis akong nakarating, at kita ko na may ambulansyang nakapark, pumasok ako at nakita ko si Camela na nakahiga sa stretcher. Pakidiretso na lang siya sa Philae Hospital, sabi ko sa ambulansya. Camela POV. Paggising ko familiar yung lugar, isa lang naman yung may ganitong lugar, babangon sana ako, pero pagtingin ko nakabandage ang paa ko. Nahulog nga pala ako, buti na lang at hindi mataas ang pinagbagsakan ko. You're awake, si Christian. Anong nakain mo at naglinis ka ng bintana, na wala man lang ka-support sa katawan? Mababa lang naman. Tinaasan niya ako ng kilay. Mababa lang. Napapoleng na lang siya. May nabale ba? Minor lang. O di ba mababa lang, kung hindi ka kasi tumawag hindi ako madudulas at malalaglag, kaya mabuti na lang at mababa yung pinaghulugan ko, nakatingin siya sa akin nang hindi makapaniwala. Maski mababa man yung pinaghulugan mo, maaari ka pa rin makakuha ng major injury, buti at buhangin ang pinagbagsakan mo, at hindi ba to para hindi mabagok ang ulo mo, umupo siya saka nag-cross arm at leg. Kaya nga may doktor, to save people life. Not always ay kaya ng doktor na iligtas ang buhay ng tao, kahit anong gawin naming pag-upper kung kukunin na siya talaga, ay wala na kami doon, sagot niya. Okay, kailan ako madi-discharge? Next year, nanlaki ang mata ko. Yung totoo kasi, pag okay na ang paa mo, makakauwi ka na, kung ganun matatagalan pa siguro ta. Okay. Tahimik na kami sa loob, wala ba siyang trabaho at andito siya, nakatambay at nakaharap sa tab niya. Iwan mo na ako, magtrabaho ka na. I'm working. Dito. Tumango siya, hinayaan ko na lang siya, pero wala akong magawa, kaya umidlip na lang ako at nagising ako na gabi na pala, nilingon ko si Christian, at wala na siya sa pwesto niya. Nagdahan-dahan akong bumangon kahit hirap, may pumasok sa kwarto at si Christian uli. May chinek siya tapos umupo uli sa kinauupuan niya kanina. Hindi makakapunta sila tita at tito, kasi alam mo naman na hindi pa pwedeng iwan si tito, sabi niya. Okay lang, may kumatok at may pumasok na lalaki na may dalang food, inayos niya pa sa mesa, bago nagpaalam kay Christian at umalis. Lumapit siya sa akin at tinulungan niya akong makaupo, amoy na amoy ko ang kanyang hininga, kaya nahiya naman ako sa hininga ko. Kinuha niya yung mesa at inilapit sa akin, saka naman siya pumwesto at kumain. Kumain na kami, hindi ko naman mapigilan na mag-isip na mabait din naman pala siya, kahit laging galit. Iniwas ang tingin ko at kumain na. Ilang araw na ako dito sa hospital, at nakakabagot pala, may TV naman pero nakakasawang manood, kaya kinuha ko yung saklay ko, at sinubukan ko na lang uli na ilakad-lakad ang paa ko, para makalabas na ako ng hospital. Natuwa ako na kahit papaano, ay naiaapak ko na ang paa ko nang may biglang bumukas sa pintuan, pero hindi si Christian kundi babae na matalas kong tumingin. Sino ka? Lumapit at tinignan ako mula ulo hanggang baba. Ano ka ni Christian at lagi siya dito? Kumunat ang noo ko. Sino ka para pumasok dito? Tinaasan niya ako ng kilay. Hindi ka naman maganda, at malayong malayo ang agwat ko sa'yo, siguro nag-draw drama ka para lagi siya dito. Lumapit siya sa akin kaya umurong ako, pero kinuha niya yung saklay ko, kaya natamba ako. Kumirot yung paa ko, para mapahawak ako. Huwag kang ang umarte dyan, gawain ko yan, kaya alam na alam ko kung arte ba o totoo. Hinagis niya palayo yung saklay ko at lumabas na siya, ang layo pa man din naman ng pinaghagisan niya, kaya unti-unti akong gumapang. Ano ba problema nun, bigla-bigla na lang papasok at mang-aaway. Unti-unti pa rin akong gumagapang, para makuha yung saklay nang bumukas ang pintuan. Anong ginagawa mo? Tiningnan ako ni Christian, tapos yung saklay na nasa malayo,
lumapit siya sa akin at binuhat ako, saka ipinunta sa kama, saka naman kinuha yung saklay. Paano naman napunta yung saklay sa malayo? May babaeng pumasok dito na galit, at tinatanong kung ano mo ako, tapos wag daw ako mag-inarte kasi gawain niya iyon, tapos ayon tinapon niya yung saklay ko, paliwanag ko. Ililipat na lang kita ng room. Hindi na, nakakaya ko naman ng iapak ang paa ko, kaya mga ilang araw lang ay makakalakad na ako. Okay. Kinabukasan ay ganun pa rin ang routine ko, pinipilit kong makalakad para makapagtrabaho na ako. Walang alam si Ellis tungkol dito, dahil hindi ko pa sinasabi, tsaka yung trabaho ko, ilang araw na akong wala. Lumabas ako sa kwarto ko, at nag-practice pa rin na naglalakad, mas okay dito mag-practice mas mahaba ang daanan, pero sa hindi inaasahan nakasalubong ko yung babae. Hanggang dito ba naman nag-draw drama ka pa rin, nilampasan ko na lang siya, pero hinablat niya yung braso ko. Wala kang manners. Sino ka ba? Ano ka ba dito? Naningkit yung mata niya. Sino ako? Ako lang naman ang fiancé ng may-ari ng hospital na ito, at kilala akong artista, saang lugar ka ba nanggaling, at wala kang kaalam-alam, ano daw? Fiancé ni Christian. Fiancé ka ni Christian. Oo. Kaya tigilan mo ang pagpapakyut sa fiancé ko, kung ayaw mong ako na makakaharap mo, tumungo ako. Okay, wag kang mag-alala, hindi ako nagpapakyut sa kanya, hinhila ko yung kamay ko at naglakad palayo. Pumunta ako sa labas, at umupo sa garden ng hospital, mas gusto ko dito kaysa sa loob, ang daming toxic sa loob, maski nurse ang tatalas makatingin. Nagstay ako ng matagal dito, mukhang 1 o 2 oras na ako dito. Naisip kong bumalik sa loob, nang biglang bumulaga ang mukha ni Christian na galit na galit. Bakit hindi ka nagsabi na lalabas ka? Sigaw niya, galit na galit siya at grabe din ang hingal niya. Akala niya nawawala ako. Christian POV. Papunta ako sa kwarto ni Camela, pero nagulat ako kasi wala siya doon, kaya nagtanong ako kung nakita nila. Ang sabi nila nakita nilang kausap niya si Cindy, sakto naman na nakasalubong ko si Cindy. Si Camela nasan? Kumunot ang noo niya. You mean yung girl na pili? Yes, saan siya? Hindi ko alam, kanina ko pa nakausap, sabi niya. Anong sinabi mo? That I'm fiancé and wag siyang nagpapakyut sa'yo. Fiancé? Ikaw? Umiling ako at nilampasan siya, kanina pa siya ibig sabihin nakalayo na siya. CCTV. Bumalik ako sa loob at pumunta sa TV room, pinanood ko ang 1 hour before, pero wala pa kaya in advance ko ng 2 hours, at doon ko na nga siya nakita, pero hindi na nahadjab kung saan siya pumunta. Saan siya pwedeng pumunta? Tanong ko sa nagmamanage ng TV. Sir yung daan niya kasi papuntang garden, kaya baka doon siya pumunta. Napaisip ako, tama, baka andun siya. Bumaba na ako at tinakbo palabas, sakto naman na sa paglingga ko nakita ko ang ulo niya, kaya mabilis akong pumunta doon. Bakit hindi ka magsabi kung aalis ka? Hindi ko maiwasan na magalit kasi hindi pa siya okay, at baka mapahamak siya, kargo ko siya kasi nasa poder ko siya. Nagpahangin lang ako, sagot niya. Kahit na mag-iwan ka ng note or mag-text ka, o kaya tumawag ka, mahirap bang gawin yun? Wala akong phone simula nung andito ako, tapos hindi ko na naisip na mag-iwan ng note, kasi parang safe naman yung lugar para mapahamak ako, napabuga ako ng hangin sa inis ko. Balik na tayo, inalalayan ko siya. Nilalakad ko na ang paa ko, may kirot lang ng konti, kumunot ang noo ko. Sa loob ka lang ng kwarto mo maglakad-lakad, huwag ka nang lumabas, at bakit ba ang atat mong gumaling? Naiirita na ako, lagi niyang sinasabi na nakakapaglakad na siya, kahit hirap pa siya. May trabaho ako. Trabaho na naman. Tinignan niya ako, imbes na tulungan ko siya, nauna na akong tumaas sa inis ko. Pinanood ko na lang siya. Kung nakabalik na siya sa room niya, ipinamonitor ko din siya na kung sakaling lalabas siya sa room niya, ay abisuhan ako agad. Hindi na uli ako nagpakita kay Camela, ibang doktor na ang pinapapunta ko doon, at malaki na ang improvement niya, kaya pwede na daw siyang lumabas ng hospital. Gabi na at naisipan kong dumaan sa kwarto ni Camela, binuksan ko at nakita kong tulog siya, kaya pumasok na ako. Walang araw na hindi kami nagtatalo, at walang araw na hindi ako naiinis sa kanya, inayos ko ang buhok niya na nakatakip sa mukha niya.
When I saw her for the first time, naisip ko agad na bagay siyang maging asawa ko, sakto siya sa standard ko, pero hindi ko alam kung bakit hindi kami magkasundo. Are you not going to sleep? Minulat niya yung mata niya. Kanina kapagising. Umiling siya. Nagising lang ako nang may naramdaman akong may humawi sa buhok ko, at pamilyar yung pabango mo, sagot niya. Sige na, matulog ka na, kasi bukas ihahatid na kita sa inyo. Nakatingin lang siya sa akin. Ikaw hindi ka pa matutulog. May trabaho pa ako, sagot ko. Lumapit ako sa kanya at hinalikan siya sa noo. Good night. Tumalikod na ako at umalis. Bumalik na ako sa office ko, saka tinuloy ang trabaho. Hinatid ko na si Camela sa kanila, at habang wala siya ay ipinaayos ko yung bahay nila. Tinanong ko sila tito at tita na kung gustong lumipat, pero ayaw nila, kaya inoffer ko na lang na ayusin yung bahay nila, at ginusto naman nila. Para hindi ka na ma-aksidente pa, nakatingin kasi siya kanina pa. Hindi mo naman kailangang gawin ta, sabi niya, pumasok na kami sa loob, at malaki naman ang pinagbago, kahit 1 linggo lang ang binigay ko para maiayos nila yung bahay. Salamat pala iho, sabi ni tito. Kailangan niyo po ito para recovery niyo, ngumiti siya at tumango. Mauuna na po ako, kasi may trabaho pa po ako, naglakad na ako, sumunod naman pala si Camela sa akin. Next time wag mo nang ulit gagawin ta. Tumango na lang ako. Wala ako sa mood ngayon makipagtalo, kasi ang bigat ng pakiramdam ko ngayon. Bukas ka na magtrabaho, sabi ko pa. Okay ingat, tumango at ako pumasok na sa sasakyan. Buong gabi uli ako nagtrabaho, ang hirap maging doktor, at maging may-ari ng kumpanya, kasi hindi lang doble ang trabaho kundi triple. Sinek ko yung oras at umaga na, wala pa akong tulog. Naisipan kong umuwi at matulog kahit saglit lang. Paggising ko ay hapon na, at sobrang bigat ng pakiramdam ko, sa kanilalamig, sinek ko yung phone. At malapit na pala ang uwian ni Camela, kaya pinilit ko na lang bumangon at maligo. Pag magko-commute kasi iyon mahihirapan siya, lalo na't hindi pa naka-recover yung paa totally. Natapos na akong mag-prepare kaya sumakay na ako sa kotse, pinatay ko ang aircon kasi nilalamig ako. Uminom naman ako ng gamot pero parang walang epekto, hinintay ko na lang siya sa loob ng sasakyan, at nakita naman niya yung sasakyan ko, kaya dumiretso na siya. Hindi ka na sana nag-abala, at nagpahinga ka na lang sabi niya, inandar ko na yung sasakyan. Tahimik kami sa biyahe, timing pa kasi may nagbungguan kaya na-traffic kami. Okay ka lang. Tumango ako, ay. I-open niya sana yung aircon pero pinigilan ko. Ang init ng kamay mo. Lumapit siya at sinipat yung noo ko. May sakit ka pala hindi ka nagsasabi.